Okay, magandang gabi sa ating lahat at tayo po mag-umpisa na sa ating pong prayer meeting ngayong gabi. At niyaya ko lahat na ihanda ang ating pong mga puso at ating pong kaisipan para po sa ating pong gawain na sana i-focus natin ang ating pong mga sarili sa ating pong pagpupuri sa ating pong Panginoon, pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon at ganoon din po sa ating pong sama-sama na pananalangin. Hiling ko po na tayo po'y magsita yung lahat. Tayo muna po ay sandali ang manalangin before natin pagpatuloy ang ating pong gawain. Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa gabi na inyong pinagkaloob sa amin. Isang malamig na panahon na meron kami at sa pamamagitan nito Panginoon, kami po ay may pagkakataon na magsama-sama, maging mainit ang aming pong fellowship Panginoon at sama-sama kami na nagpupuri sa inyong Panginoon. Nawa kayo po ang pumamuna sa aming pong buhay, pananalangin na patuloy itong lumago Panginoon, na nagpapakita na kami po ay nakadepende lamang sa inyong Panginoon. Samahan niyo kami sa iyong pagpupuri, naway ito'y magbigay ng mabagong sagyot sa inyong Panginoon. Nawa Panginoon, sa aming pong pag-aaralan ay patuloy kaming matuto Panginoon. Pinupuri namin kayo sa gabing ito Panginoon. Nawa patuloy na kumilos ang inyong banal na Espiritu na siyang kikilos sa aming pong mga puso at isipan. Makapag-focus Panginoon sa aming pong pag-aaralan at sama-samang pananalangin. Maraming pong salamat. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, manatili tayo nakatayo at tayo po'y umawit ng papuri sa ating pong Panginoon. Sana ay sa pagkakataong ito, ating pong alalahanin mabagay mga salita at pangako ng ating pong Panginoon at ibigay natin ang lahat ng papuri sa Kanya lamang. For our first song, awitin po natin ang Standing on the Promises, page 364 sa ating pong hymnal. Awitin po natin ang Standing on the Promises. Standing on the promises of God.
song, awitin po natin yung sama-sama ang To God Be the Glory. Okay, right now, and sing. To God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Last one. Great things He has taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. And greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Purihin po ang ating pong Panginoon sa ating pong mainawit. Maaari na po tayo magsipong lahat. Ngayon po, dako po tayo ngayon sa ating pong mga testimony. Ngayon po makakadinig tayo ng testimony nagmumula sa ating pong from youth, no? Tuwagin ko po si Sister Alira. Nagpapasalamat po ako sa health po namin tsaka sa safety po namin, sa pag-iingat po ni Lord sa pagpasok namin sa school at sa araw-araw. At tsaka yung exam po namin natapos na po, and okay naman po yung mga scores ko sa exam. Hindi naman po masyadong mababa. Okay, maraming salamat kay Sister Alira. So, yan, siguro mag-request pa tayo ng pwede pang mag-volunteer para po sa ating pong testimony. Tumataas po ng kamay si Papa Lolo. Salamat sa Panginoon. Ang aking testimony na sa pangyayari sa akin na talagang ang Diyos, pinasasalamatan ko ng buong puso pagpapasalamat dahil sa kanyang pagtugon sa mga panalangin natin, na ang kinakailangan pala ng panalangin ay yung hindi selfish meeting, ay selfish prayer. Laging plural kasama. Kasi nung pinag-request ko doon sa group ko na ipanalangin ang buong
buong senior citizen sa buong ng gobyerno, sa awa ng Diyos, tinugon. Answered prayer. Pagka-prayer na ito, kung Martes kan, inabisuhan ako. Pumunta ko sa barangay upang kunin ko na yung aking papilis para makuha na yung hinihintay ko na ayuda. Tataka at saka nakatuwa talaga na ang ginawa ng Panginoon sa akin talagang hustong pagpakita na nalugod siya doon sa panalangin. Tapos sa pagpunta ko doon sa building sa DSWD building diyan, mayroon na pala tayong DSW building diyan, ang laki-laki. Pusos puno ng tao. Puno na, lahat na upuan, wala na. Mapunta na ako doon sa pinakahuling upuan. Kung doon ako umupo, sa palagay ko, abutod ako ng hapon bago ako kuha ng papilis ko. Ang ginawa ko, lumabas ako, nagpasirok sa ng ID muna. Alam mo ba kung anong mangyari na para ko nagtataka? Pagdating ko doon na madala ko ng ID ko, sinalubong ako ng dalawang babae. Saan kayo nang galing? Sabi ko, nang pasirok sa ID, inawanan ka nang yun ang mga kasama mo. Nagtaka ko, wala man kong kasama pagpunta doon. Iniwan ka na nga, ano na nga sila. Pinaupo na ko doon sa, hindi na nagpila. Doon na mismo sa tabing entertainment desk. Doon ako nakaupo. Pagkatapos, mabigyan ako ng papel, kumpleto na, inalalayan ako ng dalawang babae, iniwan ka ng yung dalawa mong anang kasama mo. Nag-isip na ako sa aking sarili. Makainatid ako ng anghel. Kasi, sa answered prayer sa panalangin, inatid ako ng anghel siguro doon. Wala man akong kasama. Bakit sabihin nilang iniwan ako ng mga kasama ko? Sipin mo yan. At saka, yung entertain, bakit itong mga, ang dami-daming tao doon, hindi pa na entertainment? Ako pang pinakauli. Nasa first base talaga. Ako pang pinakauli. Pagkatapos, paglabas ko pa, may alalay pa. Pagkatapos na nakuha ko ng papel, umuwi ako, nakalagay na doon talaga, alam ko na kung saan pupunta. Siyempre sa akin pag-alaala, baka sa ko kung anong mangyari sa akin kasi medyo may distansya. Nagsama kami ni Lanlan. Alas 3 ang kuan. Doon sa papel ko, mula alas 8 hanggang alas 3. Nagpunta kami talaga, late na, tasay ko, ayaw kong magpila. Sa awa ng Panginoon, pagdating namin nila doon, pagdating doon, upo ako na gusto doon sa entertainment mo, nasa bibigyan ka na lang. Hindi na kami pumila nung saan-saan. Sila sa likodan ko, sandali lang. Nakuha ko agad. Napakabuti ng ipinagkaloob sa akin ng Panginoon doon sa panalangin na pinag-request ko sa inyo. Tinugon ang panalangin yun ng maayos na pagkakatugon ng Panginoon. Kaya kung manalangin tayo, wag tayong ang sundin natin ang turo ng Panginoong Hesukristo na panalangin. Ang turo ni Hesukristo walang walang singular na panalangin, o hindi selfish prayer. Laging plural. Namin, natin. 'Yun ang palaging banggitin natin. Kaya maraming salamat sa pagtugon ng Panginoon sa aking panalangin. Yun lang. Purihin ang ating pong Panginoon sa ating pong mga nadinig na patotoo mula kay Alira and then sa ating pong Papa Lolo. So ngayon po, ihanda na po natin ang ating pong mga sarili para po sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. For this time, tawagin ko po ang Brother Bell para po sa ating pong devotion.
Magandang gabi po. Ngayon ay dadako na naman tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na nakapokus po sa pananalangin. Ano po? Ang binigay po sa atin ay ang Acts chapter 4. Acts chapter 4 verse 24 to 31. So, ang binigay po sa ating title ay United Prayer for Gospel Boldness. So, sa Tagalog, nagkakaisang panalangin para sa katapangan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ayan. United Prayer for Gospel. Acts chapter 4 verse 24 to 31. Ayan, magsitayo po tayong lahat at basahin ko po sa inyo. Nang marinig nila iyon, nagkaisa silang tumawag ng malakas sa Diyos at kanilang sinabi, "Ikaw na may-ari ng lahat, ikaw ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng mga naroroon. Sa pamamagitan ng bibig ng iyong lingkod na si David ay sinabi mo, bakit sumisigaw sa puot ang mga bansa? Bakit nag-iisip ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari ng lupa ay tumayo at ang mga pinuno ay nagtipon-tipon laban sa Panginoon at laban sa kaniyang Mesiyas. Ito ay sapagkat totoong nagtipon-tipon sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at mga tao sa Israel. Ito ay upang labanan ang iyong banal na anak na si Jesus, na iyong Mesiyas. Nagtipon-tipon sila upang kanilang gawin ang itinakda ng mga iyong sa kamay ng una at ng iyong kalooban na dapat mangyari. Ngayon, Panginoon, tignan mo ang kanilang mga pagbabanta. Ipagkaloob mo sa amin na iyong mga alipin na sa buong katapangan ay makapagsalita kami ng iyong salita. Unat mo ang iyong mga kamay upang magpagaling at ang mga tanda at mga kamanghamanghang gawa ay mangyayari sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. 31, nang sila ay makapanalangin na ang dakong pinagtitipunan nila ay nauga at sila ay napuspos ng banal na espiritu at sinalita nilang may katapangan ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat ngayong gabing ito, Panginoon. At ikaw po ang siyang magturo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan po ng pagkakaisa at sama-samang pananalangin sa iyo pong gawain, Panginoon. Lord, ikaw po ang magtaas ng iyong pangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yung background po rito ay naalala niyo po yung nagpagaling si Peter at Juan doon sa lumpo, sa crippled na simula sinilang ay lumpo. So 42 years old, mula pagsila hanggang 42 years old, ito ay lumpo. At yung pagpapagaling na yun ay naging viral, no, sa panahon nila, sapagkat nung nalaman ng mga Sadducees at mga priests yung kanilang ginawa ay ipinatawag yung si Pedro at Juan at sila ay ikinulong, no, pansamantala sapagkat gabi na that time. Pero sa nangyari na yon, dahil nandoon yung lumpo na kanilang pinagaling ay hindi sila ikinulong nung matagal sapagkat may ebidensya ng kanilang ginawang pagpapagaling, no? At ang ginawa ng mga Sadducees at mga Pharisees ay binantaan sila, no, na wag na silang magpapagaling or wag na silang magturo, no, na nagagamitin sa pangalan ng Hesukristo. Kumbaga, binabawalan na sila sapagkat pwede silang ma-persecute, makulong or mamatay, no? At nung pinalaya sila, instead na makinig sila sa great threat na kanilang na-experience or kanilang narinig na threat doon sa mga Sadducees at Pharisees sapagkat
naka-experience sila ng pansamantalang pagkakakulong, no? At kapag nagpatuloy pa sila na ituro or ibahagi yung salita ng Panginoon, ang mangyayari ay mas mape-persecute sila, no? Hindi lang makukulong, pwede silang mamatay. Pero pagkatapos nilang makalaya, ang ginalawa nila, ito, yung sa Acts chapter 4, verse 24, ay nagtungo sila sa kanilang mga kamanggagawa. Yan. Sa kanilang kapatid sa Panginoon. At alam niyo po kung ano po yung ginawa nila. No? Sila ay nagkaisa na manalangin. Yan, nagkakaisang panalangin sa gitna ng pagsubok. No? Merong great threat na ibinigay sa kanila, but instead na pag-focus sila doon sa pwedeng mangyari or mag-focus sila sa kaaway, no? Sila ay nag-decide na magpunta sa kanilang kamanggagawa, kapatid sa Panginoon, upang manalangin. At alam niyo po kung ano po yung kanilang mga panalangin, no? Instead na mag-focus sila sa pag-uusig, no? Sa pagbabanta, na pinagbabawalan silang mangaral, ay kumbaga naharap yung kanilang iglesia sa matinding panganib, sa matinding persecution. So, instead na magwatak-watak sila sa ginawang pagbabanta, mas lalo silang nagsama-sama. At ang ginawa sila, nag-gather sila para manalangin, no? So, ganun po. Mas nag-pray sila. Although may pressure, may nakabantang hindi magandang pangyayari, or may nakabanta sa kanilang matinding persecution, ay hindi sila nag-focus doon. Sila ay nag-gather at nanalangin. So nagkakaisang panalangin sa gitna ng pagsubok. Ano po yung ginawa nila? Inacknowledge nila. So instead na mag-focus sila sa mga kaaway, mas inacknowledge nila yung Panginoon. Sabi nila, no, mas itinaas nilang yung pangalan ng Panginoon. Nagkaisa sila na itaas ang pangalan ng Panginoon. Sa verse 24, sabi nila, ikaw na may-ari ng lahat, ikaw ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ng dagat at lahat ng mga naroroon, no? Sa pamamagitan ng bibig ng iyong lingkod na si David. Kinote nila yung Psalm verse 2, no? Sabi yan, ikaw ang may likha ng lahat, no? So instead na mag-focus sila sa threat, sa great threat, anong ginawa nila? Meron silang great faith sa Panginoon. Mas inacknowledge nila yung kayang gawin ng Panginoon. So nagkaisa silang manalangin, itinaas nila yung pangalan ng Panginoon, no? Sabi nga diyan sa ibang salin mas nilakasan nila, they raised their voice. Nilakasan nila yung kanilang boses na madinig sila ng Panginoon at inacknowledge nila yung Panginoon. So nagkakaisa yung layunin nila ay mas tumaas yung kanilang pananampalataya, hindi takot. Mas pinaghari nila yung kanilang pananampalataya. Hindi yung takot na makulong sila or mapatay sila or i-persecute sila dahil sa kanilang gagawing pagtuturo ng salita ng Panginoon. So sila ay sama-samang nanalangin, inacknowledge yung Panginoon. At sabi diyan, yung pananampalataya, sila ay nananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon, no? Yung kayang gawin ng Panginoon. Sinimulan nila sa pagkilala ng Diyos, una, na manlilikha. Tapos, gumamit sila ng salita ng Diyos correlated sa Psalm chapter 2 na hango kay David. At ayan, hindi sila nag-focus sa kayang gawin ng kaaway, bagkos ay nag-focus sila sa kayang gawin ng Panginoon, no? So, mayroong great threat, pero meron silang great faith. At dahil sa kanilang panalangin na yon, ano nangyayari, no? Ang Diyos ay kumilos, no? Pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, merong great threat, meron silang great faith, at yung Panginoon naman ay dinemonstrate yung kanyang great power. So paano? No? So sila hindi sila nagtiwala sa kayang gawin ng kaaway,
although yung mga kaaway nila ay merong kayang gawin sa lipunan, di ba? Merong, kumbaga, matataas sa lipunan, merong kumbaga sila yung batas, no? Sila yung kayang pumatay na or bumaluktot ng batas, no? Pero hindi sila nga nag-focus. Ang mga kaaway ni Jesus ay ginamit na sa katuparan ng ginamit pa rin sila bilang katuparan ng Diyos sa kanyang plano na ang salita ng Panginoon ay patuloy na mag-spread, no? Kumbaga walang nangyayari na hindi alam at hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Although pinahintulutan na makulong si Peter at Juan, but yung pangyayaring na yon ay mas lalong nagpalakas sa kanila para mas ibahagi. Ano po yung panalangin nila? Tingnan niyo yung panalangin nila. No, bukod sa in-acknowledge nila yung kayang gawin ng Panginoon, no? Sinabi nila nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni naman na salita ni ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Taglay ng dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon, no? Although may great, yun nga, sila ay sinasabihan na wag na magturo, sila pa rin ay nagpatuloy. At ang kanilang panalangin ay iunat, sabi diyan, no? Iunat ng Panginoon, sabi walang kinakapos na sa kanila sapagkat ipinagbinila iunat mo, sabi nila, iunat mo ang iyong kamay. Yan. Para kami ay makapagsalita at makapagturo. So yun yung kanilang hiling sa Panginoon na sila ay samahan. At ano po yung nangyari pagkatas nilang manalangin? Yung kanilang lugar na kung saan sila ay nananalangin, ito po ay nagkaroon ng lindol, no? At after ng lindol na yon, sila ay napuspos ng banal na espiritu. At after na sila ay napuspos, ano pong ginawa nila? Sila ay naghiwa-hiwalay at ibinahagi. Sila ay yung kanilang boldness or yung tapang na magbahagi ng salita ng Panginoon ay kanilang ginawa. So, ganun po nangyari, no? Ganun dinemonstrate ng Panginoon sa kanila yung kapangyarihan ng Panginoon. So maaring sabihin ng iba na kaya lang naman sumusunod kasi may nakita ako doon na na nagsasabi yung mga walang paniniwala sa Diyos, sabi nila kaya lang naman sumusunod yung mga Bible character kasi audible nila naririnig yung Panginoon, yung utos, tas yung miracle and yung kapangyarihan ng Panginoon na experience nila katulad nito, nilindol ng Panginoon yung after ng prayer, parang sinasabi nila na naramdaman nila, nakasama nila yung Panginoon, pero kung hindi daw nilindol yon, pupunta pa ba maghahayo pa ba itong mga apostol na to at mga manggagawang ito, no? Yun yung tingin ng mga hindi Kristiyano na kaya lang naman sumusunod yung mga Bible character kasi na-experience nila yung kapangyarihan ng Panginoon. So kung matatanong ko lang siya, ikaw ba hindi mo na-experience yung kapangyarihan ng Panginoon? Although hindi natin siya naririnig audible, no, na nagsasalita. Kasi kung ganun talaga, kung siya mismo ay magsasalita sa akin, sino ba namang hindi susunod? Kasi mismong maririnig mo, Panginoon yung nag-uutos, hindi ka ba susunod, no? Pero yun yung faith, di ba? Na kahit hindi mo naririnig, na-experience mo naman siya, and sa faith mo at dahil sa na-experience mo siya, kaya ka sumusunod, di ba? So hindi mo kailangan na payanigin ng Diyos or ilindulin ng Diyos yung lugar para ikaw ay sumunod or magsalita siya ng harap-harapan sa iyo, utusan ka para ikaw ay sumunod. Pag ganun, parang hindi na yun faith, no? Kapag ganun yung gagawin, no? So marahil sa atin ang Panginoon ay nangungusap pa rin, no? At kumikilos pa rin sa
sa buhay natin. Maaring sa decision making, kapag nananalangin tayo, di ba? Kapag nanalangin tayo, pag tayo ay magdidesisyon, ano nangyayari? Kahit na yung wisdom na meron tayo, di ba? Ay ipinagkakaloob niya, at yung desisyon na nagagawa natin, masaya tayo sa desisyon. Kapag hindi naman natin ipinanalangin yung desisyon na gagawin natin, ano na nangyayari? Frustrated tayo, di ba? At parang mali yung nagagawa nating desisyon. So, tayo pa rin ay pinupuspos ng banal na espiritu. Sinasamahan niya pa rin tayo. Nakatulad nung mga Bible character na kung paanong sila ay sinasamahan at sila ay sumasamba sa tunay na Diyos, yung Diyos na kanilang pinagsilbihan o pinaglilingkuran ay Diyos rin na ating pinaglilingkuran. Iisa lang yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran at ating pinagsisilbihan. Walang pagkakaiba doon, no? Although hindi man niya tayo nakaka-experience ng matinding miracle, pagpapagaling, kaya nating magpagaling ng lumpo. But yun nga, tayo pa rin ay pinupuspos at sinasamahan ng banal na espiritu. Di ba? So, kung tatanungin mo sarili mo, bakit hindi ko na-experience or hindi ko naririnig yung salita ng Panginoon, or hindi ko naririnig mismo sa akin, or hindi ko nararanasan yung pagpupuspos na sinasabi mo na sinasabi diyan sa Bible na yan, no? Sabi ng isang preacher, do not expect to hear God's voice if your prayer life is dead. Kapag ikaw mismo ay hindi lumalapit at nananalangin sa Panginoon, huwag kang mag-expect, no, na maririnig mo or may experience mo yung pagpupuspos sa iyo ng banal na espiritu. Sa kanila na-experience nila di ba? At nung na-experience nila yon, sila ay buong tapang na sumunod sa Panginoon. Ngayon, kung hindi natin may experience yun, hindi ba tayo susunod sa Panginoon? Di ba? At masabi mo bang sila kasi na-experience nila kaya sila sumunod? Kaya tayo, okay lang na hindi sumunod kasi hindi naman na natin na-experience. So mali yun, sapagkat yun nga, the same God na pinaglingkuran nila ay the same God na pinaglilingkuran din natin. Siya pa rin yung Diyos na tapat, no, na naglilingkod sa kanyang at sumasama sa kanyang mga manggagawa. So ang pagkilos ng Panginoon, meron mga great threat, pero yung dapat pananampalataya ay mataas din, no? Huwag ka mag-focus sa mga problema, sa kaaway, kundi mas taasan. Kung malaki yung kaaway, mas lakihan mo yung pananampalataya mo. Sabi dito, nang sa ganon, mas may experience mo na i-demonstrate sa iyo yung kalakihan ng kapangyarihan ng Panginoon, no? Merong great threat, pero merong great faith at merong great power na dinemonstrate yung Panginoon. Niyanig yung kanilang lugar na kung saan sila nananalangin, di ba? Ang mga kaaway nila ay hindi sila humiling ng proteksyon. So makita nyo naman, no, na minsan tayo mas kapag mayroong problema, nagpo-focus tayo sa panalangin na alisin yung problema. Hindi tayo nananalangin na, Lord, palakasin mo ako para harapin yung problema. Kundi minsan ang panalangin natin selfish. Lord, alisin mo mismo yung problema. Pero sila hindi sila nanalangin na, Lord, pwede mong puksain mo na lang tong mga Sadducees, yung mga taong labag naman, or hindi kami pinahihintulutang ituro yung pangalan mo. Wala silang ganong panalangin, no? Hindi sila nag-focus sa ganong panalangin, kundi nanalangin sila na kumilos ang Panginoon na bigyan sila ng tapang sa pagsasalita, bigyan sila ng lakas ng loob na ibahagi yung salita ng Panginoon. So hindi sila nanalangin na puksain or proteksyonan sila sa mga kaaway, no? Hindi sila nag-focus sa kanila, kundi humiling sila ng lakas ng loob upang ipangaral yung salita ng Diyos, no? Upang ipangaral, panalangin upang ipangaral yung salita ng Diyos. Humiling sila na
bagamat merong great threat, humiling sila na, Lord, i-allow mo na magpatuloy yung gawain sa pamamagitan namin. Di ba? Ganon sila manalangin. Tayo rin minsan, no? Marami tayong mga problema, pero manalangin tayo na sa pamamagitan natin na mga, kumbaga, pinili na magbahagi ng salita ng Diyos, manalangin na ibahagi, magpatuloy sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Bagamat marami tayong mga pinagdadaanan, huwag tayong mag-focus doon, kundi mag-focus tayo sa mission na ibinibigay sa atin, no? Mas mahalaga ang katapangan kaysa kaginhawaan, no? Sila ay instead na Lord manalangin ng kaginhawaan. Minsan kasi ganun tayo, yung kung saan tayo safe, yung safe zone, no? Kung saan madali yung buhay, mas pipiliin natin yon, no? Ayaw natin nung nahihirapan tayo, ayaw natin na tayo ay, kumbaga, nasasaktan, nahihirapan, merong problema. Gusto natin instant, yung madali, lahat. Pero sila hindi. Mas mahalaga sa kanila yung katapangan na magbahagi ng salita ng Diyos kaysa yung kaginhawaan, no? Na magturo. Hindi sila nanalangin na, Lord, alisin mo to para maginhawa. Ginhawa yung pagtuturo namin, wala kaming kaaway. Sa atin nga, wala tayong ganun wala na nagpe-persecute Pero napupush pa rin ba? Maraming Kristiyano hindi napupush. Di ba? Malaking tulong pa rin siguro yung naging persecution sa kanila that time para lalong ma-spread yung salita ng Panginoon. Kasi kung walang persecution siguro noon, hindi kakalat yung salita ng Panginoon Di ba? Kasi kapag sa isang lugar, pag pinipersecute sila, ang mangyayari, magwawatak-watak sila. Tapos magtuturo sila sa iba't ibang lugar. Ipe-persecute na naman yung lugar na yon. Tapos magwawatak-watak ulit sila hanggang sa lalong kumakalat yung salita ng Panginoon, no? So, bagamat sa atin iilang bansa na lamang yung merong persecution, no? Pero wala pa rin tayong boldness or yung katapangan na magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit kaya? Kailangan bang ibalik ng Panginoon yung persecution para tayo ay manalangin muli na maging matapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Napaaginhawa na nga ng pagsunod natin sa Panginoon di ba? Napaaginhawa. Pero bakit wala tayong tapang or eagerness or lakas ng loob na magbahagi ng salita ng Diyos, no? Simpleng ngayon nasa end of the month na tayo ng January. And yung sinasabi ng pastor na kada pamilya, each family, reach one. Until now, isa yun sa pinapanalangin ko na sana bigyan kami ng kahit isang tao or isang pamilya na mabahagahingan namin or madala namin sa simbahang ito. Yun yung panalangin ko. Nakatulad nito mga to, nung mga unang mga manggagawa ng Panginoon, no? Focus sila sa mga tao na kanilang maaabot, no? Hindi sila nagpo-focus kumbaga sa madaling pamumuhay, no? So kapag sila ay kumbaga nalangin sila ng puspos na sila ay pusposin ng banal na espiritu, at kapag puspos ng espiritu yung iglesia, ano pong nangyayari? Nagiging madali yung gawain. Nakita niyo naman po na yung ginawa nila na yung tapang, di ba? Wala nang na ibahagi nila ng buong tapang yung salita ng Panginoon, no? Ang panalangin ang lakas ng iglesia. Yun yung lakas natin. Na minsan yung mga manggagawa na minsan ay binabaliwala, no? At hindi inaatinan. Pero nakita natin na, di ba, dalawa lang yung may problema sa kanila Pero nung yung time na yon na ibinahagi nila yung problema na tayo ay merong threat. Hindi na tayo pwedeng sinasabihan tayo ng mga matataas, ng mga Sadducees, na mga pare na wag na tayong mangaral. Pero anong ginawa nila, di ba? Hindi sila sumuko. Dalawa lang yung naka-experience nun, pero yun nga, sila ay sama-sama sa iisang problema, no? Sila ay nanalangin na magkakasama, na dapat ganoon din tayo na problema ng isa, problema ng lahat, no? At ipapanalangin natin kung merong pinagdadaanan, kada pamilya ay sama-sama natin
na ipapanalangin. Ganon kalakas yung nagagawa ng panalangin. Ang Diyos ay kumikilos kapag ang iglesia ay nananalangin. Hindi ko naman sinasabi na kapag hindi nananalangin ay hindi nakikilos ang Panginoon. Pero mas na, di ba? Mas na-experience mo kapag mas na-experience mo yung mas nakikita mo yung biyaya ng Panginoon kapag ipinanalangin mo, di ba? Kasi malalaman mo, ay sinagot ng Panginoon yung panalangin ko. Pero kapag hindi ka nanalangin, although iniingatan ka niya at pinuprovide niya yung pangangailangan mo, hindi mo magawang magpasalamat kasi hindi mo ipinanalangin di ba? So, ang Diyos ay kumikilos kapag tayo po ay sama-samang nananalangin, no? Kumbaga mas nakikita natin yung kanyang pagkilos. Ang parehong Diyos ay kumbaga ang Diyos na pinaglilingkuran nila noon ay the same God na pinaglilingkuran natin ngayon. Kung papaanong tapat ang Panginoon sa kanila, sa atin din ay tapat ang Panginoon. Marahil tayo lang kasi ay hindi ganon ka-eager or yung panalangin natin ay selfish prayer na mas nagpo-focus tayo sa instant na pamumuhay instead na mag-focus sa mission, no? Marahil ganon, no? Yung ating na-experience na ginagawa nung panalangin sa atin, marahil mababaw yung ating panalangin. Yung pagyanig sa kanilang lugar, kailangan bang ma-experience din natin para tayo ay sumunod, no? Kailangan bang yanigin muna ng Panginoon itong lugar na to bago tayo ay sumunod? Sapagkat malinaw naman sa Biblia na meron tayong mission na kailangan gawin at sinabi rin ng Biblia na tayo ay sasamahan niya, no, sa mission na yan. Pero bakit iba sa atin ay hindi pa rin sumusunod sa ipinapagawa ng Panginoon? So napuspos silang lahat ng Espiritu Santo, nagpatuloy silang magsalita ng kumbaga ng biblical truth, no? Although binabawalan sila ay nagpatuloy sila magsalita ng salita ng Diyos nang meron pong katapangan, no? Kumbaga walang problema na walang malaking problema kapag meron kang malaking Diyos, no? Yun po yung kumbaga kung meron man matututunan, marahil kaya malaki yung problema mo kasi maliit yung tingin mo sa Diyos. Pero kung malaki yung tingin mo sa Diyos, walang problemang malaki, di ba? Kasi mas malaki yung Diyos mo. Kapag ang Espiritu Santo ang pumuno or nagpuspos or sumama sa iglesia, yung takot ay nawawala, no? Dahil kapag nawala yung takot mo at ikaw ay nagtuturo ng buong katapangan, doon pa lang na-experience mo na yung kapangyarihan ng Diyos, no? Hindi na kailangang yanigin ng Diyos yung lugar na to. Kundi ma-experience mo lang yung tapang na ituro yung kanyang salita, ibahagi, ipamuhay yung kanyang salita. Doon pa lang makikita mo nang kumikilos at sinasamahan ka ng Panginoon. Yun nga, kung gusto mong marinig, gusto mong ma-experience ang Panginoon through prayer, no? Do not expect to hear God's voice if your prayer life is dead, no? So bagamat tayo po ay uunti rito, nawa tayo po ay madagdagan sa mga susunod na prayer time, and wag nating babaliwalain na yung panalangin na magkaroon tayo ng tapang na ibahagi yung salita ng Diyos. Minsan laman ng prayer ko more on, Lord, bigyan mo ako ng customer, pwede mo naman palang ipanalangin, Lord, bigyan mo ako ng customer na pwede kong madala sa'yo. Pwede palang ganon, di ba? Pero madalas, Lord, bigyan mo ako ng customer para ma-provide yung pangangailangan ko. More on, ganon yung mga panalangin, more on selfish prayer, no? Pero maraming prayer na pwede mong i-twist na mapupunta sa yung ikaka-glorify ng Panginoon, na prayer na talagang ikaka-glorify ng ikatataas ng kanyang pangalan. So marami tayong panalangin na Lord, pagalingin mo ako. So what? Kung papagalingin kita, anong magiging mangyayari sa buhay mo kung pinagaling kita, di ba?
kung papagalingin ba kita, susunod ka. May mga ganon. So, kung mananalangin tayo, pwedeng sabihin, Lord, pagalingin mo ako. Nang sa ganon ay, yun, ako po ay makapagturo, ganon muli, di ba? So, minsan, kaya siguro hindi natin na-experience yung ganong kapangyarihan dahil yung panalangin natin ay hindi siya, kumbaga wala sa standard ng gusto ng Panginoon. So yun, manalangin tayo na magkaroon tayo ng tapang, no? Sila ay nagkaisa na manalangin. So although meron din naman time na yun nga, nananalangin tayo na tayo lang, pero iba pa rin yung nagagawa ng sama-sama tayong nananalangin. Dito nga lang yung gawain na to yung ma-share mo yung pinagdadaanan mo. Di ba nakakagaan ng after nun, tas mananalangin tayo. Di ba nakakagaan ng sitwasyon? Mas parang tinitignan mo na lang yung buhay ng magaan. Di ba? Yung gawain, ganun siya. So, although kukonti lang tayo, pero nakakagaan yung gawain sa sitwasyon na meron tayo. No? Yung pananalangin na magkakasama. O ganun yung nagagawa nung gawain. So nagkakaisang panalangin sa gitna ng pagsubok. Sa kabila ng kanilang pagsubok, sa kabila ng kanilang banta ng persecution, so ang response nila ay panalangin. At sa kanilang panalangin, no, yung laman ng kanilang panalangin ay buong pananampalataya, ina-acknowledge nila yung kayang gawin ng Panginoon. At dahil doon, no, yung kapangyarihan ng Panginoon, sila ay pinuspos, no? Merong great threat, pero merong silang great faith, at ang Panginoon ay dinemonstrate yung katapatan din, no, bilang response sa pagiging faithful ng kanyang gawa, ay bilang response ay i-demonstrate niya yung great power. Yun yung magkaroon sila ng eagerness, katapangan sa pagbabahagi ng salita. Na minsan tayo man po ay nawa magkaroon ng tapang na ibahagi yung salita ng Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga na meron po kayong plano sa aming pong buhay. Meron po kaming layunin, kaya niyo po kami tinawag, Panginoon. At ngayon, nasa katapusan na kami ng January ng taong ito, Panginoon, at hindi pa po namin marahil nakakaligtaan na po namin yung aming pong maaring purpose na ibahagi or magdala ng tao na pwedeng makarinig ng iyo pong salita. Kung wala man po kaming talent sa pagbabahagi, ay makapag-invite na lamang po kami, Panginoon. Subalit marahil nakakaligtaan po namin yun dahil sa aming pong mga problema, Panginoon, or sa aming mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon, or mas masyado kami nagpo-focus, Panginoon, kung paano guminhawa ang aming pong buhay, Panginoon. Lord, itama po, Panginoon, ang aming pong panalangin, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa amin, Panginoon. Kumilos, Panginoon, sa amin. Bigyan kami ng tapang, Panginoon. Nadalhin kami sa mga tamang tao, Panginoon. Mga tao na gusto mo, Panginoon, na madala sa lugar na to, Panginoon. At nawa kami po, Panginoon, ay magkaroon ng eagerness, boldness, Panginoon, tapang, Panginoon, na marating naman po ang mga taong ito, Panginoon, na dadalhin mo sa amin, Panginoon. Lord, yung tapang na magbahagi ng iyo pong salita, Panginoon, ay ang aming pong purpose, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na nawa, bago matapos ang taong ito, Panginoon, ay mamit po namin, Panginoon, ang aming pong purpose, Panginoon. Magawa namin, Panginoon, ang layunin na ipinapagawa mo po sa amin, Panginoon. Marami pang, nasa pamamagitan po namin, Panginoon, marami pa pong tao, Panginoon, ang makakilala, Panginoon. Lord, marahil maraming tao ang duda sa iyong kakayahan, Panginoon, sapagkat maraming hindi na nakakaranas ng iyo pong miracles, Panginoon. Subalit alam po namin na the same God na tapat nung panahon nung unang panahon, Panginoon, ay the same God na Diyos na pinaglilingkuran namin ngayon, Panginoon. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, na kayo pa rin, Panginoon, ang tapat na sumasama, Panginoon, sa inyo pong mga lingkod, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, kung kami po, Panginoon, na hindi po responsible, Panginoon, sa binibigay niyong responsibility, Panginoon, kami po ay itama niyo po, Panginoon.
na magawa po namin, Panginoon, ang aming pong mga purpose sa buhay, Panginoon. Na kami muli ay mananalangin, hihingi ng katapangan na magbahagi ng iyong pong salita. Dinadakila ka namin, itinataas ang iyong pangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ang ating pong Panginoon sa ating pong nadinig na mensahe. Isang bagay na alala ko sa mensahe ating pong napag-aralan ay kung tayo daw po ay mananalangin, i-align daw po natin to sa eternal purpose ng ating pong Panginoon. Halimbawa, sa isang taong nananalangin habang siya ay nag-aagaw buhay, ang panalangin niya, Panginoon, kung wala na po akong silbi sa mundong ito, let me die. Pero kung gagamitin niyo po ako para sa iyong mga plano, let me live. So parang din isang bagay na natutunan natin ngayon na nanalangin, nagkaisa mga Kristiyano sa panahon nila Apostol Pedro na sila'y nanalangin sa Panginoon, ibigyan ng kalakasan para ibahagi ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. So sana isang bagay na marami tayong natutunan sa mensaheng ito. So, dako po tayo sa ating po mga panalangin. Ngayon po tayo mayroong ipapanalangin at ito ay ipapanalangin ng ating pong dalawang singing bee, dahil ang kanilang damit ay parang bee. So, si Ate Bim at saka si Sister Ayet, ipapanalangin nila yung mga prayer item na nasa ating screen. Unang-una po ang ating pong Thanksgiving po for fruitful learning experience during the joint fellowship. Ayan. For continuous support for feeding ministry. So siguro Thanksgiving prayer ang mangyayari po dito. And then yung ating pong BOT meeting tomorrow, bigyan sila ng wisdom para sa kanilang mga agenda at pagmimitingan. And then work service tomorrow, ipapanalangin nila yung pray for visitors, pray for speakers, pray for instrumentalists and song leader, pray for members. Okay? Ang dami pala sa church. Sa ministries, ipanalangin natin yung youth and children of feeding ministry and Sunday school, ladies and men, volunteer workers, tulad ng teachers natin, mga nagluluto, song leaders, preachers, and instrumentalists. And then papanalangin din natin yung each family reach one. So, yan po yung ating pong mga panalangin para po sa ating pong church concern. Then, doon naman po sa ibang prayer item, Sunga family, patuloy natin ipanalangin ng kanilang mga requests na 16 million tax. Meron silang 16 million tax, ang laki nito. Sana mas bumaba pa ang maipasa and maipasa ang mga documents na hinihingi ng BIR. So, ayan. So, medyo malaki yun. And then, si Dang and her baby, health and safe delivery. Then, si Ken's kalusugan ni Ken, doctors in charge, and then, yung finances. Yan po yung mga prayer item para po sa Sunga family. Then government, ipanalangin po nila yung impeachment case of the president and the vice president. Parang dati vice president, ngayon pati president. Yung economy, yung corruption, proper utilization of 6,793 trillion budget for 2026. Yan po yung ating po mga prayer concern for government. Okay? So, siguro, paano ba natin ito hahatiin?
Unahan na lang po ni Sister Ayet, yung para sa church. Siguro para sa church, hatiin natin Thanksgiving prayer item. Ano ngayon last? Last item dun sa prayer sa church. Dalawa lang ba? Parang Okay, ganito na lang. Yung about church ministries, yung church activities, ay panalangin na lang po ni Ate Bim. And then yung panalangin po ni Sister Ayet, simula each family reach one, and then government and Sunga family. Okay? So, yung Thanksgiving prayer kay Ate Ayet, and then yung mga ministries, mga other activities kay Ate Ayat. Then kay Ate Bim, each family reach one. And then Sunga family, and then yung government. Medyo nilito ako kanina, no? Hanggang ministry ka lang. Each family reach one kay Ate Bim na. Sunga family, and then sa government. Okay? So, sa ganyang pagkasunod-sunod, umpisaan po ni Sister Ayat. So, umpisa ba? Hindi nakalimutan. Ayan, tayo po ay tumayo. Ayan, so tayo po ay mananalangin. Ayan, tayo po ay pumikit. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat Lord sa pagkakataon Panginoon na kami muli ay magsama-sama at makapunta muli dito Panginoon. At sa gabing ito Lord, amin po inanalapit Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat Panginoon sa natapos Panginoon na joint fellowship Panginoon. Salamat Lord dahil ito po ay naging matagumpay. At salamat Panginoon sa pag-provide Panginoon ng mga pangailangan Panginoon sa araw niyon. Salamat Lord sa mga speakers at sa mga functionaries Panginoon ng araw na iyon, sa mga kumanta, sa mga tumugtog Panginoon. Salamat Lord sa mga kapatiran din Panginoon na nakarating. At sila po ay patuloy Lord na patuloy Panginoon na pumupunta Panginoon sa mga ganitong gawain Panginoon. Salamat Lord sa bawat isa Panginoon na pumunta at nakiisa Panginoon sa joint fellowship na yun Panginoon. Salamat Lord sa aming mga leaders na patuloy Lord na gumagawa Panginoon ng mga ganitong activities para sa aming ikalalago Panginoon. Dalangin namin Panginoon na patuloy Lord na kayo ang siyang kumilos at gumabay, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na gumagawa ng mga ganitong activities, Panginoon. At sa mga support, Panginoon, gayon din sa aming feeding ministry, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Lord, sa mga taong nasa likod nito, Panginoon. Hindi man namin alam, Panginoon, ang mga taong ito, Panginoon, hindi namin sila kilala, Panginoon. Kaya naman, Lord, amin po silang inilalapit sa inyo, Panginoon, at kami ay nagpapasalamat, Lord, sa mga support na kanilang binibigay Panginoon para sa aming feeding ministry. Dalangin namin Lord na kayo po ang siyang bahala na Panginoon sa mga taong ito at kayo Lord ang siyang patuloy na mag-bless sa kanila Panginoon at patuloy na magbigay ng puso Panginoon na sumuport sa mga ganitong gawain Panginoon. At amin din pong inilalapit Lord ang aming BOT meeting bukas. Dalangin namin Lord na kayo po ang siyang gumabay, magbigay ng wisdom sa mga BOT Panginoon na sa kanilang mga pag-uusapan Panginoon. Kay Lord ang siyang magbigay sa kanila ng mga kanilang papag-uusapan Panginoon. Kay Lord ang siyang magbigay ng wisdom, strength at sa mga BOT Panginoon, sila pastor Panginoon at ang council Panginoon. Kay Lord ang siyang panguna Panginoon at
kayo po ang siyang sumama sa kanila, Panginoon, sa mga pag-uusapan, Panginoon. Nawa, Lord God, ay patuloy, Lord, na kayo po magpala sa kanila at nawa ay sa kanila mapagmimitingan, Panginoon, ay kayo ang siyang kanilang makita, Panginoon. Gayon din, Lord, ang aming worship service bukas sa mga visitor, Panginoon. Dalangan namin, Lord, na sa mga pupunta dito, Panginoon, ng mga bisita, nawa ay kayo ang kumilos, Panginoon, sa kanila at sa kanilang mga may experience dito sa church, Panginoon. Nawa ay kanila po itong makita, kayo po ang makita, Panginoon, kayo, Lord, ang siyang maitaas, Panginoon. Nawa ay sa kanilang pagpunta ay makaranas rin sila, Panginoon, ng inyong pagpapala, ng inyong pagmamahal, Panginoon, sa kanila. At makita rin nila ito, Panginoon. Kaya din, Lord, sa aming speakers, sa magsasalta, Panginoon, kayo po ang siyang magbigay ng kalakasan bukas, sa kanyang wisdom, Panginoon, na sa kanyang pag-aaralan ng Panginoon, kayo, Lord, ang siyang gumabay, kumilos, at sumama sa kanya, Panginoon. Kaya din, Lord, sa mga instrumentalist at song leader, Panginoon, salamat, Lord, sa kanilang buhay, Panginoon. Nawa ang kanilang paglilingkod, Panginoon, ay magbigay ng kaluwalhatian sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na magbigay sa kanilang puso, sa kanilang paglilingkod, Panginoon, at sa kanilang pagtugtog, nawa ay ikaw ay maluwalhati. At gabayan niyo po sila at sa kanilang pagpraktisan kayo nila, Panginoon, nawa ay kanilang matugtog ito, Panginoon, ng maayos at may puso, Panginoon, na magbigay kaluwalhatian sa inyo. And gayon din, Lord, sa mga members, Panginoon, nawa ay kung ano man, Lord, ang kanilang kalagayan, sa mga hindi po nakakapunta, ay kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng puso na nawa ay makarating muli sila. Ano man, Lord, ang kanilang na-experience ngayon, kayo po ang siyang sumama sa kanila, Panginoon. At gayon din sa mga members na patuloy, Lord, na pumupunta dito. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na magpala sa kanila. At sa aming pagpunta every Sunday, Panginoon, nawa ay sa aming puso, Panginoon, kami po ay maglingkod, pumunta ng may puso, Panginoon. And sa aming patuloy na pagpunta every Sunday, kami po ay patuloy na lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo po ang siyang gumabay, kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. At kayo din sa ministries, sa youth and feeding ministry. Salamat, Panginoon, sa mga bata, Panginoon, sa mga youth na aming na-invite, na patuloy na pupunta dito, Panginoon. Nawa sa tamang oras, tamang araw, Panginoon, na inyo pong ibinigay sa kanila, sila po ay makakilala rin, Panginoon, at madala, Panginoon, yung mga pinag-aaralan nila every Sunday sa kanilang buhay, Panginoon. Gayun din ang Sunday School ng ladies, men, youth, children, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga nagtuturo, Panginoon, every Sunday, Panginoon, sa aming Sunday School. Patuloy, Lord, na kayo po ang siyang magbigay ng kalakasan, wisdom, bagamat marami po ang karamihan po sa amin ay marami rin po mga ginagawa, Panginoon, sa mga personal na gawain, Panginoon. Pero Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay nagpapatuloy sa ganitong gawain. Kayo po patuloy ang siyang kumilos sa amin sa bawat isa, Panginoon. Ganyan din, Lord, sa mga volunteer workers, sa teachers, sa nagluluto every Sunday, sa naglilinis, sa mga song leaders, and sa mga preachers, instrumentalists every Sunday. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. Patuloy, Lord, na nawa sa kanilang ginagawa ay sila ay patuloy na lumago at patuloy na kayo ang kumilos sa kanila, Panginoon, at sa bawat isa sa aming, Panginoon. Kayo po ang siyang aming maitaas sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito, at salamat, Lord, sa buhay namin. Maraming salamat. All this I pray in Jesus' name. Amen.
po ay patuloy na manalangin. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, sa aming mga panalangin para po sa aming ministries, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon, ngayon, taon na ito, sa pagbabahagi ng iyong salita sa iba, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat pamilya na kami po ay magkaroon ng kalakasan. Katulad, Panginoon, ng aming napakinggan mula po sa aming devotion at sa aming pong mga natutunan, Panginoon, sa mga nakaraang prayer meetings, Panginoon. Marami po kami, Panginoon, na mga natutunan at pagpapalakas po ng loob, Panginoon, pagdating, Panginoon, sa aming pagbabahagi ng iyong salita. Nawa ang mga bagay na ito na aming narinig mula sa iyo, Panginoon, ay maging kalakasan po namin, Panginoon, upang isakatuparan ng aming gawain na ibahagi kayo, Panginoon, sa iba. Ang bawat pamilya ay magkaroon po ng lakas ng loob at ng tapang, Panginoon, na ibahagi ang iyong salita sa iba, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, ang bawat pamilya ay meron na pong isa na ipinapanalangin, isa o higit pa na ipinapanalangin, Panginoon, na mabahaginan o maanyayahan, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. At tinadalagan po namin, Panginoon, na ito po ay aming maisakatuparan, Panginoon, na naayon po sa iyong kalooban. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang pamilya ng Sunga, Panginoon. Kami po ay nakikiisa sa kanilang panalangin na ang kanilang 16 million tax, Panginoon, ay nawa, Lord, ay ito po ay mas bumaba pa po, Panginoon, upang mas maging matulungan po ito sila, Panginoon, na ito po ay kanilang mabayaran, Panginoon. Alam po namin ang kanilang pamilya ito na, Panginoon, na iyong ipinagpapala, Panginoon, dahil po din sa kanilang puso, Panginoon, para sa gawain. Kaya dinadalangin po namin, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon, na mabayaran anuman po ang kanilang mga obligasyon, Panginoon. At nawa rin po, tulungan niyo rin po sila na i-provide ang mga pangangailangan po nilang documents, Panginoon, ma-prepare po nila ito ng maayos upang ma-submit ito sa BIR, Panginoon. At nang sa gayon, hindi po sila magkaroon ng anumang problema. Dalangin ko rin po, Panginoon, si Sister Dang at ang kanyang anak. Alam po namin na siya po ngayon ay nabubuntis, Panginoon, at dinadalangin po namin sa oras na ito, hindi po namin batid ang kanyang kalagayan, at kami po ay lumalapit po sa iyo, nilalapit po namin ang kalagayan po ni Sister Dang, na nawa, Lord, ay samahan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang pagdadalang tao at yung kanyang delivery, Panginoon, sa kanyang anak. Nawa, Lord, ito po ay maging safe at maging maayos, Panginoon. Dalangin ko po na bigyan niyo po siya, Lord, ng kalakasan, at dalangin ko rin po, Panginoon, na gabayan niyo rin po ang mga doktor na siyang gagamitin niyo po, Panginoon, upang tulungan siya, Panginoon, na ma-deliver ng maayos ang kanyang anak, Panginoon. Gayon din po ang kalusugan po ng kanyang asawa na si Brother Ken. Dalangin ko rin po, Panginoon, na kayo rin po ang siyang magbigay ng pagpapagaling sa kanya. Hindi po namin batid ano po ang kanyang mga nararamdaman, ano po yung kalagayan niya sa kanyang kalusugan. Dalangin po namin na kayo po ang siyang magbigay sa kanya, Lord, ng pagpapagaling, Panginoon, ang kanyang kalusugan, kalakasan, Panginoon, panumbalik niyo po sa kanya, Panginoon, upang patuloy niya pong din masuportahan ang kanyang pamilya at ang kanyang anak kanyang asawa at anak na sa ngayon, Panginoon, ay
kailangan po ng suporta po ng isang ama. Gayon din po, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangang financial, Panginoon, sa panganganak ni Ate Dang at saka ni Brother Ken. Patuloy niyo po sila, Panginoon, na pagkalooban ng kanilang mga pangangailangang financial, Panginoon, upang maging maayos, Panginoon, ang pagdadaos, para ang kanilang na sitwasyon ngayon maging maayos at mairaos po nila ng walang problema ang delivery po ng kanilang anak. Gayun din po, Panginoon, sa aming government, dinadalangin ko din po, Panginoon, ang mga pangyayari po sa aming gobyerno na sa ngayon, Panginoon, ay parehas po ang aming Pangulo at aming Vice Pangulo, Panginoon, na sa ngayon ay humaharap po sa impeachment cases, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na magkaroon po, Panginoon, ng wisdom, Panginoon. Bigyan niyo po ng tamang karunungan, Panginoon, ang aming mga leaders, lahat po ng mga namumuno po sa aming gobyerno, na sa gayon, Panginoon, ay maghari sa kanilang mga puso, Panginoon, ang pagpapakumbaba at ang pagpapatawad, Panginoon, sa isa't isa. Dalangin ko po, Panginoon, na anuman po ang mga hidwaan, Panginoon, na nangyayari sa aming mga leaders, nawa, Panginoon, kayo po ang siyang mangusap sa kanila, Panginoon, at makita po nila ang tunay na kalagayan po ng aming bansa, at magkaroon po sila, Lord, Panginoon, ng focus, Panginoon, sa kung ano po yung tunay na problema po ng aming bansa. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming ekonomiya na sa ngayon ay naaapektuhan, Panginoon, ng mga pangyayari sa aming government, sa mga nangyayaring hidwaan, Panginoon, sa aming leaders. Nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po na manumbalik po ang sigla ng aming ekonomiya, dahil alam po namin na ang naapektuhan po nito, Panginoon, ay ang mga mahihirap, ang mga nasa laylayan, Panginoon. Kaya dalangin po namin na patuloy niyo pong bigyan ng karunungan ng aming mga leaders na unahin, Panginoon, ang mga pangangailangan ng aming bayan, Panginoon. Ngayon din po sa problema ng korupsyon, Panginoon, sa aming bansa. Patuloy po kami, Panginoon, na sumasama sa iyo na ang matagal ng problema po ng aming bansa sa korupsyon ay matapos, Panginoon. At alam po namin na ito po ay mangyayari lamang, Panginoon, sa iyong mangyayari lamang ito, Panginoon, kung ang bawat leaders po ng aming bansa ay ilalagak lamang sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon. Magkakaroon lamang po ng tunay na pagbabago ang aming bansa kung ang aming mga leaders ay magkakaroon din po ng pagbabago sa kanilang puso. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na gamitin niyo po ang mga leaders, ang mga lingkod mo, Panginoon, na mga leaders din, Panginoon, na maibahagi sa aming mga government leaders, Panginoon, ang iyong salita upang tunay na magkaroon po ng pagbabago ang aming bansa. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming budget for 2026 na 6,793 trillion na budget, Panginoon. Napakalaki, Panginoon, ng budget na ito. Kaya dalangin po namin na ito po ay tunay, Lord, na magagamit para po sa kapahanan po ng lahat, na ito po ay tunay na magagamit po sa mga pangangailangan ng bawat Pilipino, Panginoon. At maging tapat po ang bawat government officials, Panginoon, sa paggamit nito. At tunay, Lord, na maabot ang mga mamamayan, lalo po ang mga mahihirap.
ng budget na ito, Panginoon. Sa bawat ahensya po na paglalaanan ng budget na ito, nawa, Lord, ang bawat secretaries ng bawat ahensya ay tunay na gamitin ito ng tapat, Panginoon, at gamitin po ito ng may pagdulog pa, Panginoon, sa iyo. Bigyan niyo po ng wisdom ang bawat agent secretary, sa mga leaders po ng aming bansa. Bigyan niyo po sila ng wisdom kung paano po ito mamamanage ng maayos, at nang sa gayon tunay po na makinabang po ang lahat sa budget na ito na ipinasa, Panginoon, ngayong taon. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo po, Panginoon, na paggabay sa aming bansa, sa kabila, Panginoon, ng mga pangyayari sa aming paligid, ay patuloy po namin nararamdaman ang iyong gabay, ang iyong panubay po sa amin. At Lord, gayon din po sa mga pangyayari, sa mga hindi namin inaasang mangyayari, Panginoon, katulad ng mga sakuna. Nawa, Lord, ay kayo din po ang siyang magligtas sa amin. At nawa, Lord, ay ang bawat isa, ang lahat po ng mga mamamayan ng Pilipino ay ligtas sa lahat ng oras, Panginoon, at sa lahat ng pagkakataon. Kayo po ang magbigay po sa amin ng proteksyon, Panginoon, sa lahat ng oras. Dahil kayo lamang po ang siyang, alam po namin na may kontrol ng lahat, at sa iyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala, Panginoon. Ito po aming dalangin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa ating pong sama-samang pananalangin. Ngayon po, dako tayo sa ating pong paggrupo-grupo para tayo po ay ipanalangin natin ang ating pong mga prayer concern, mga personal prayer requests. So, lahat po ng mga lalaki ay magsama-sama, lahat ng mga kababaihan ay magsama-sama, and then children, magsama-sama, youth. So, tayo po yung mag-grupo para po sa ating po mga personal prayer requests. Tayo ay manalangin, magsitaytayng lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabi ito na binigay mo sa amin. Salamat sa biyaya ng pagpapaalala sa amin na ang iyong kapangyarihan ay higit na dakila, mas malawak, mas matatag, at mas maraming kayang gawin, Panginoon, para sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Kaya maraming salamat, O Diyos, dahil ito nagbibigay ng kasiguraduhan sa amin na anuman ang pwedeng pagdaanan ng iyong mga anak, laging merong saklolo na ilalaan ikaw at walang anumang uri ng sitwasyon ng iyong mga anak ay hindi mo matutugunan, Panginoon, sa pangangailangan, lalong-lalo na kapag ang iyong mga anak ay tumutugon sa iyong panawagan ng paglilingkod at pagsunod. Kaya, Panginoon, hayaan mo na magtiwala lamang kami sa iyo, sa iyong makapangyarihang kamay at sa iyong wala hanggang biyaya, Panginoon. At sa aming pagtugon sa iyong panawagan ng paglilingkod at pagtatapat, Panginoon, ay hindi kami mabalisa sapagkat ang iyong kapangyarihan ay higit na mas malawak kaysa anumang sitwasyon na meron kami at maaring magkakaroon sa mga susunod na mga panahon. Salamat sa panalangin na naipagkatiwala namin ang aming mga kabigatan at mga alalahanin. At pinagkakatiwala namin, O Diyos, na anuman ang iyong kalooban ay matanggap namin ng ayon sa iyong kapanahonan at sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.